Sundin natin yung recommendation ng mga dealers na magkaroon ng 200 rounds na parang break-in period. Ayun po, so magandang araw po. Ito po ang Top Gun PH. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po dun sa pag bumili ka po ba ng bagong barel? Excuse. Dapat po ba sundin natin yung recommendation ng mga dealers na magkaroon ng 200 rounds na parang break-in period? Nasa sa inyo po yun actually. As a gun owner po yan. Ang kaso lang po, pagka natsyempohan po tayo na hindi po tayo sumunod sa kanilang recommendation, actually nagpapapirma sila ng waiver na pagka hindi po gumamit ng mga, meron silang recommended na ammunition, yung iba, tapos kung hindi naman, ang recommended lang nila basta brand new na bala ang gagamitin at full metal jacket, okay na po. So, nasa sa inyo po yun. Ang kaso po, pag hindi po kayo sumunod sa recommended nila na mag-break-in tayo ng barrel sa at least 200 rounds, tapos biglang gamit natin reload or Teflon, tapos biglang nagka-problema yung unit, baka ma-void po yung warranty. Kayo po, gusto niyo po bang ma-void yung warranty or hindi? Yung iba po kasi may nakita akong Facebook post at messages, threads sa Facebook, at sabi nila gusto lang kumita nung dealer. Hindi naman po nila pinipilit na sa kanila kayo bumili ng bala. Basta may bala, kung may bala kayo na gano'n na recommended nila, okay lang naman din na yun ang gamitin. So, hindi naman po nila pinipilit, hindi ko po pinagtatanggol yung mga dealer. Ang kaso lang po, ang sa akin lang, ite-take niyo pa po ba yung risk na ma-void yung warranty dahil lang dun sa kapiraso? Sigurado naman mga bossing, may pambili kayo ng barel. So, kung may pambili kayo ng barel, definitely, dapat may pambili din po kayo ng bala. Ano po? 'Di ba? So, kung gusto niyo po, kung hobby po niyo talaga to, kailangan niyo po talagang budgetan. Kung hindi niyo po magagawa yung mga recommended, siguro hindi po tayo pwede magbaril. Kasi medyo magastos po itong bisyo na to. Sa licenses pa lang, sa LTAP pa lang, sa registration, sa PPC, sa gears, sa equipments, sa bala, at kung ano-ano pa mang gastusin, sa vault, magastos po itong bisyo po na to. So, kung hindi po talaga tayo handa, mag-isip-isip po muna sana tayo. Siyempre, kung hindi natin kaya, huwag muna natin pilitin at magturo tayo mag-prioritize ng mga bagay-bagay. So, based po doon sa mga na-experience ko naman ng mga bagong baril, ako po kasi, siyempre, sumusunod naman po ako na bago yung ginagamit. Ang kaso po, yung nagagamit ko po dito, siyempre, yung nabibili po natin na sakto lang ang pangmasa, which is yung Armscore po. So, napansin ko po, lahat naman po ng units na nabili ko, gumagana naman po yung Armscore. Wala naman po masyadong malfunction. Siguro, minimal lang talaga. Pero usually, nangyayari naman talaga yun. Pero hindi naman talaga nasisira yung unit. So, yung malfunction, basta po minimal, okay lang po yun. Tapos, isa lang naman po yung barrel na naranasan ko na hindi po tinanggap or medyo nahirapan yung pag-feed ng Armscore na barrel, na bala. Ito po yung G3C. Ayan, pakikita ko sa inyo. Nagkakaproblema kasi siya doon sa ramp niya. Kasi ang recommended po kasi nung isang gun dealer, gamitin daw po sana for the meantime yung Magtech na bala. Which is, maganda naman po talaga yung Magtech na isa po yun sa pinakamagandang bala na sakto lang ang presyo. Hindi po kasi kamahalan ka kung anong mga iba na mga imported na bala. So, kaso po, since kung yung presyo po,
nasa sa inyo. Kung gagamit po kayo ng Magtech, medyo mas may halaga. Unlike kung ang tawag doon, widening na lang natin yung pinaka-ramp niya tapos ipapa-buffing. Ang cost lang po nito sa gunsmith more or less 500 pesos. So, may pinagawa po ako na ganito na gumastos lang po ako ng siguro sabihin na natin 500 pesos. Widening lang ng konti yung ramp tapos pinalish ng maigi. Wala pong malfunction, walang jam, kahit na Teflon, reload ang ginagamit. Wala pong malfunction, tuloy-tuloy po. So, basta maayos po yung bala at hindi po buntis yung mga bala, wala po akong na-experience na sa konting cost lang po na 500. So, kung ayaw niyo naman po ipa-gunsmith yung inyong mga barrel, yung ramp po nila, gumamit po kayo ng medyo mas maraming bala pa para eventually naman po kada akyat ng bala doon, luluwag naman po yun or magiging mas smooth po yung pag-ramp niya. Ang kaso, hindi po siguro kung magagawa ng 200 rounds, siguro baka sa 1,000 rounds yun magagawa after nyo gumamit ng Magtech, saka pa ulit kayo makakagamit ng mga reloads or yung mga gagamit ng arms core na bagong bala. So, yun lang po. So, kung meron po kayong additional na questions at kung meron po kayong ibang ideas tungkol po dito sa topic natin, comment lang po kayo. So, maraming salamat po. Top Gun PH.